sa tuyang diskutiron. Sa pamamayon ni Mayor John Bongat asin Vice Mayor Nelson Licoson. Maghinanyog kasi mag-antabay saan nagangunya kaiba si Allen Riondanga asin Nick Motos tuyong Sabado alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga saan lambang na genyo may pakiaram sa lambang nangyayari dapat may aram. Ang nagangunya sa tuyang antabay. Si kadamay Allen Riondanga asing kadamay Nick Motos tuyong Sabado alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa PBN TV5 asin DZOK 97.5 FM Naga. Tan lambang na ganyo dapat may pakiaram sa lambang nangyayari dapat may aral. Ang nagangunya sa tuyang antabayan. Diyos maraming maaga sa Indo Boss. Welcome po sa programa ang Ngagangunyan. It's 29 po kang Marso 2014. Kita po mairibanan ngayon. Ako po si Kadamay Nick Motos Jr. Asin sa pangalan sa kuyang kapartner na si Kakamping Allen Riondanga na nasa kasibutan mo niya na Aldaw. Medyo masulo kita. Alagad antabayan po nindo mga tugang kaigo kita nagkapira mga bisita sa programa tanong na aga. Kaya ratsan na makakaibanan pa sa tuwing mga nagkapira mga bisita. Kang sa ron Sabado po, medyo para doon sa tuwing mga kababayan, sa tuwing mga kaymanwa na nagantabay alagad di kita nataanan ng pagkakataon na makapagprograma may mga kaulangan, kamatian, kaya arantang sa tuwi bagang pagpuprograma, importante ang boses. Kaya kang sarong simana, medyo nawaran kitang boses. Asin sa kuyang kapartner man na medyo may kamatian, kaya di kita nakapagprograma. Pasensya na po kamo. Kaya ngayon na aga, susulitin ta po sa episode ngayon na aga sa programa ang Ngagangunyan. Para sa tuwing mga kababayan, para sa updates po ng mga aktibidad, mga programa, asin mga kinakasibutan mo niyan sa gobyerno lokal kan Naga. Ngayon pong aga, igo kitang bisita na pangigit ang maray sa City Hall, ini Pirling Sibut. Tama-tama ngayon na bulan, kapanahonan po kang summer nga po una asin aram taman baga na mga kaubinan pagsa-summer nagaharanap ning mapagkakasaributan kaya ngayon na aga makakaibanan tapuan sa rong sorbidor kang Banuaan kaibanan niyo po sa City Hall iyo po si Mr. Nonoy Reporsado ang sa tuyang Naga City Space Coordinator. Siya po bataon ng kapaliwanagan asin mga aktibidad ng gigibuon mo na summer kung sa tuwing mga space. Kaya para doon sa mga kamagurangan asin mga kaubinan na interesado po sa space, maanahinan niyo po nindo si Kadamay Nonoy Reporsado. Noy, good morning Noy. Welcome sa programa ng Ngagangunyan. Yes, good morning Sir Nicky and of course sa tuwing mga nag-antabay ka na programang Ngagangunyan. And of course, paabutan ta po nin good morning sa tuwing mga pagpag-iriba sa Metro Peso. Aram ko po nag-antabay sindangunyan, si Mrs. Buendia, si Mr. Oliver, ang samuyang City Pest Manager. Of course, ang satuyang pag-iriba sa employment section. Nakatuwang ta sa space program, yaon dyan si Mr. Ibrahim Calleja, si Miss Bebot Clavo, and of course ang satuyang duwang volunteer space ngunyan na nagtatrabaho na ahead of their schedule. Yaon dyan si Miss Jella Gutierrez and si Miss Mina San Lorenzo. And tama ka po, Sir Nicky, bali na sa face na po kita ngunyan kan
pag-implementar kan special program for employment of students for 2014. Actually by April 1, so that will be on Tuesday. Mapo na po si first batch kan sa indang pagtrabaho sa mga manlain-lain na opisina kan lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga. Ini po bagang special program for employment of students, iyon si sa tuyang pag-implementar kan Acta Republica numerado 9547, Republic Act 9547, which amended Republic Act 7323 na sinasabi sa Republic Act na ini na kaipuhan, tabangan ta itong mga deserving and poor, o kaya ang sinasabi actually is to help poor but deserving students to pursue their studies through work. So pinag-i-implementar ta po iniyo taon-taon sa dating Republic Act itong 7323, ang yaon lang duman to implement this program during summer and or Christmas vacation. But ini po na amendaran through Republic Act 9547, kaya ang programa throughout the year na. Kung duman sa 7323, ang pinagtutugutan lang duman makabali sa programa si mga nagkaklase na mga estudyante from 15 to 25 years old. Sa Republic Act 9547, si amended na Republic Act, bale pinagtutugutan na si mga out of school youth na makapag-bali man sa programa, provided na sa sunod na eskwelahan o semester sinda mag-enroll. Ano po. So for this first batch sa tuyang implementasyon, bale igwa po kitang 137 to be exact na mapon po sa first batch sa mga trabaho. Ngunyan pong taon na Sir Nicky, igwa kita nin 1,486 na aplikante. Pira lang dyan na kasamang ay kadamay nunoy ang makukuata sa 1,486 na yun mga applicants. Okay, for this 2014 implementation, Sir Nicky, bale nag-alokar kita nin 1.5 million. So, ngunya na taon ang pinakadakulang alokasyon since then na tinao sa tuya kan sa pamamayo kang sa tuyang padangat na alkalde, nahiling niya na ang programa talagang worthy para sa tuyang mga estudyante na taga-Naga. Kaya from 200 last year, ngunyan po igwa kitang kukuha na 300. Ano po yan, babarang-abangaon to yan sa tulong batch. Ang first batch kaya will work on April 1 to May 2. And then the second batch will work from May 5 to June 5. And then, si last batch kayan, po yan itong sa tuya ng L&E component. Si Learn and Earn na kung saan, si mga college students will work 3 hours per day sa laog kang sarong semester. So, ang pangtulong batch kayan, bali sa laog ng sarong semester from June, first Monday kang June, up to September 30, 2014. Dahil nagkatrabaho lang sinda kayan, 3 hours per day lang. Pero ang itong makukuha nindang garo incentive, parehas man itong high school. Kabanga man, may tuition or sa indagabos na to. Tama. Para maging particular lang, Sir Nicky, sa tuya pong pig-alokar na budget for our SPES beneficiaries, this year, daily, may income sindang 327.09. So, dakulang, masalang ko pa sa minimum wage. Ang minimum wage sa city as covered by Camarines Sur is only 252. Pero sa city government, ang tinatauta sa tuyang mga beneficiary kang SPES is 327.09. But the city government of Naga as employer
will only give 60% of the 327.09. And the 40% kayan, itatao yan kan Department of Labor and Employment through duman sa inaapod na SPES ComCheck. Na tabang sa saindang pagklase. So si 60% gustong sabihin summer tapig implement tabang ini para sinda makapag-enroll. And then si mga pangangaipon ninda sa mga gamit sa pagklase, mga libro na kung kaipuan na bakalon. So yan ang magiging tabang sa inda. And then duman naman sa mga tuition ninda or iba pang gastusan sa eskwelahan, si 40% na itatao kang Department of Labor and Employment and tabang man sa inda. Ano po. So sa kada SPES po beneficiary tinatawan ta sinda for this first and second batch na magtrabaho for 20 days. So that's 327.09 times 20, which is I think 6,000 plus man. So dakulang bagay na, as in dakulang tabang sa tuyang mga kaakian na nagbali o nagpartisipar sa SPES program. Kaya nga ni ako, Noy, excited na ako ma-interview ko itong pig-assign mo sa ko na mga SPES na pig-request ko para duman sa tuyang Central Public Assistance and Complaint Office. Ito mambaga sa tuyang opisina sa lobby na kung saan medyo nasisibot kami ngunyan ara mo na na-deplete sa kuyang personnel. Si iba ko kayang mga staff na i-assign duman sa Bicol Central Station. Kaya ngunyan na summer kaya dakulang kagianan ining magkaigo kita ning mga SPES na mga estudyante. As in na ako nauugma Noy sa kada taon na igwaning SPES program, hinihingo ako, personal, hinihingo ako na ma-orient itong mga kaakian na na-assign, particular ni sa opisina ko, na maintindihan nila kung paano tapig papadalagan ang opisina, paano ang tamang pagtaoning serbisyo sa mga nagenyo. At ara mo, importanteng maray na maintindihan nini na maski nga ni Sinda nasa summer job lang, mas maray na itong may maikontribute kita apira katong sa tuyang tinataong asistensya sa sendang pag-eskwela asin sa sendang kadagdagan na income. Mataanan man sinaning garo tamang perspektibo baga kang sarong public servant. Ang piguhurot na sana magkaigwa ning dakol na mga kahubenan na magkaigwa ning interest na magpursu sa public service. Sa ngunyan bagang panahon garo nagdidikit na ang gustong magtrabaho sa gobyerno lalo na sa tuyang mga kahubenan. Opo. Ang kadaklan man itong ibang nag-a-apply sa City Hall lang kumbaga experience ipighahanap tapos paka-employee niya mahali lang kaya ining SPES program dakulao na pasarong dakulang paagi na matabangan apera kang matabangan makapag-orient kita makapag-inganyo sa tuyang mga kaubinan na itong mag-decide na i-career niya ang pagiging public servant. Yan ang hinahanap tango niyan. Kaya hopefully digdi sa batch na ning 300 sana igwadigdi yung makaisip na araw baga duman masunod baga kaningo niya na April, May sa tuyang City Youth Program. Opo. Duman baga sa ning paagi tangaring itong mga kahubinan ma-experience kung paano pigpapa-operate pigo-operate, kung paano pinapadalagan ng sarong gobyerno lokal. Tinatanan ta silang pagkakataon na makapagtrabaho as youth officials, as in mag-function officially, as in gampanan itong ginagampanan ka mga department heads, kan mga chief of offices. As in digdi baga nahihiling ta ang resulta kaning City Youth Program, as in kaning SPES na igwang nawawalat ng mga huben na purso arog si Sir Jun ang sa tuyang city administrator. Tama. Ali bagayan si Sir Jun sa pagiging youth official, si Councilor Nathan Serio. Yan. Kaya hopefully through this SPES mainganyo ta sinda. Ining ngunya na ining batch ngunya na ma-serve sa ina mga opisina ni Noy kung matatandaan pa sa inang bulk ang mga assignment kaning mga kaubinan ta sa ina opisina. Okay. Bali po ang sa tuyang pag di-deploy kan sa tuyang mga manpower sa SPES
pigbabase taman po yan duman sa mga request kan kada opisina. So by January when we have the pledge from or submitted the pledge to the Department of Labor and Employment, nakaipuhan taning 300 na manpower for this year. Bali, nagpadaramang kita ng mga surat sa mga department heads, manlaylay na opisina, para maaraman kung ano po sa indang mga support na kaipuan i-perform kung sarong estudyante na, of course, babase ta po yan sa kakayan kang estudyante. And then sa indang skills, especially sa indang course. Dahil ini yung Republic Act 9547, ang sarpapalan sa kagayunan kay niyo, Sir Nicky, itong mga estudyanteng nagtatrabaho na, kumbaga, linyada sa indang kurso, pwede na din gamiton as their, o mag-credit kung kaipuhan sa indang kurso ang pag-OJT. So, mataon na lang kitang certification, no need na for them para mag-OJT pa. So kabawasan na to kung kulang pa tong oras sa dikit na lang i-OJT ninda. Tama po. O kung maubos na duman, di dahil na sila ma-OJT. Most probably maubos po, igwa po kitang inapod na SPES babies sa program. So yun iyo itong sa tuyang kumbaga pinag-aataman ng mga estudyante na taon-taon kung sakaling nakabali na sa program, and then the following year gusto mo mag-apply, hagadan bilang itong grades mo para pagpapatunay na nagpapadagos ka sa pagklase, automatically makakabali ka naman for the year sa SPES program. Kaya igwa kitang SPES baby, and next year nga ni mababawasan na kita ng 11 gatos. So aside ka itong pigdadagdag taon-taon, madadagdagan kita almost double by next year, may matarapos na kita na mga SPES babies for next year. So yan si pigpuunan ko kan ako nagkapot kan Employment and Manpower Development Center kan opisina. Yan si mga SPES babies na sa kuyang na handle, and then mag-aapat na taon naman ngunyan, so mag-graduate na sinda. And then ini pong pigtatao sa mga opisina, of course, tinataw kang kada department head kung ano ang tatrabahon kan aki, plus kung pira ang kaipuhan ninda. So araw po kaya ng satuyang pagpipili base duman sa request kan opisina. Example, duman po sa imong opisina, Sir Nicky, sisinabit po sa muya is naghahanap sinda ning parang frontliner, tulo duman sa tuyang lobby, support plus kaipuanin support staff as encoders sa imong opisina. So si request po duman is another, I think, siyam to make it 12. Bali 12 si request. So sige nibuta po, inanap ta, especially ang pinagtutukan ta po ising mga old SPES na dahil college na sinda. Na si Sherton ta kasi na itong sa indong request makakapag-perform na tultul ang mga aki. So nag-refer po kami sa indong opisina nin 12. And sabi ko po nga sa imo the other day, ka na po bahala sa orientation. Plus magpili kung isa yung pwede duman sa labing iag. Okay. Kaya kang sabi ko duman pag nag-staff meeting kami duman sa ugma, sabi ko i-ready mo itong orientation para duman sa mga SPES students sa Lunes. Gusto ko ma-expect ka raning tultol kung ano ang gigibuon. Tara mo baga medyo maselan itong opisina ta sa lobby. Ito ang nagiging garo lalawgon kang bilog na City Hall ta siya primeramente siya ang inot mong garo dilantera, inot mong malalaugan. As in kung igwa kang hinahanap, especially for the purpose of the office na maging Public Assistance and Complaint Office, as in Central Information Center, nangangaipo talaga itong dapat alerto, itong magalang, as in ang itong pagsimbag baga sa mga queries kan sa tuyang mga kliyente, malinaw na may tatao mo ang direksyon. Kaya sabi ko, ma-prepare kita ning maray na orientation. Duman sa tuyang mga assign na encoders, para ni duman sa pag-update ko kan si mga data takang mga nagenyos. Opo. Duman baga sa tuyang CBMS, kay puanan pa to ning dagdag na paghiling, kay puanan mag-igo kayo may mga dikit pang lilinigon duman sa data kaya nag-request pa ako ng additional na SPES para duman sa computer encoding.
Ining batch na ni suma-start sinda April 1 to May 2. to May 2. Tapos Opo. itong second batch naman, Ma-start naman sinda May 5. May 5. Opo. Basta kung mahiling ta po April 1 to May 2 sinda, pero 20 days man lang ang itatrabaho Mhm. dahil hinalit na po dyan sa mga Saturdays and Sundays. Mhm. Plus sa tuyang Holy Week. So medyo halaba ang from April 1 to May 2, pero pag pigbilang mo po iyan, 20 days lang po yan ang Mhm. working day. Kaya nga ni ako, pag-iisip ko, sabi ko, pigpahanap ko naman si staff ko, sabi ko, ilingon tayo si mga sukol kang mga aki, gusto ko taanan ng uniforme, pagyaon ka duman baga sa information office, tapos day ka naka-uniforme, ang pwede kang mapagmaluan ng bisita. Kaya dapat naka-uniforme, kaya sana... Ako personalmente, Sir Nicky, magpapaabot po ng pasasalamat sa imo dyan na ining mga aking iniyo. Kumbaga, tatawan importansya sa imong opisina na mapa-uniform pa sinda. Mhm. And then, ako po nga ni, sa mga day ko nalilingawan na pigsasabi kung sa tuyang alkalde, sa tuyang padangat si Mayor John Bongat, during his orientation. Pag kami nagkakandak ang orientation sa mga spes, usually, pig-invite mi si Mayor. As in, ang day ko malingawan na pirmi niyang sinasabi, itong bako ini, itong kumpira si makukuha mo, Mhm. o si magiging sahod mo as spes beneficiary. Ang importante igdi kung itong pagkakataon na nakapag-participar ka sa kung paano pigpapadalagan kang syudad din Naga ang paggugobernar, especialmente kung paano pigpapadalagan ka mga opisyales ang syudad din Naga para sa imong kumbaga ma-experience kung paano maging public servant, paano magserbi ng tultol, lalong-lalo sa mga taga-Naga. And then, nahiling ko man sa mga aki na sinda ugmang maray. Mhm. Kaya nga ni every time, ining sa tuyang mga old spes, every time na ipaapod ko sinda, dawa mayong sahod, dawa volunteer sana, day po sinda nagduduwa-duwa na mag-render kan sindang service for free. Mhm. Ano po, kaya ini mga bagay na ini na arrogance sa hindi pong opisina, tatawan pa sinda ni na uniform. Mhm. Sa iling ko po, dakulaan po yan na bagay para sa inda, lalo na sa indang mga magurang. Ano po? At siyempre, gusto ta kayo, siyempre magkaigwaman sining ownership, as in magkaigwang garo maging proud. Kang sa Opo, inang apera nga ni, kang siyempre baga isipon, summer job lang yan eh. Kita baga kadto pag summer job, mapang space. Ang summer job ta kato, magwashing ning auto, magtinda ning limon, magibo ning halo-halo. Tama po. Kung minsan nauulayan pa magpinta ning kudal. Tama po. Ngunyan nga masurting maray ni mga kaubinan tangon yan taigwanan ning space. Kaya nga ni gusto taman mataanan siya ning garo iba ang dating kani dapat sa mga kaakian na ini maitratar na ninda na maging sarong importanteng parte kan sa inang buhay na day masayang ang sa indang summer. Na at the same time mag-enjoy sinda kang experience. Tama na magibagang itong ang usually kay baga ang orientation ken kung summer lang sinda ang mindset garo temporary lang temporary lang na trabaho garo nga kami disaling pusa. Opo. Iyan ang gusto kong minsaheng paabot sa mga espesta na maabot na sa orientation ko duman sa dainin na pag-isipon na lang sinda garo temporary lang sinda garo saling pusa lang garo pig-accommodate sana. Ang gigibong kong orientation nitong maging importante si magiging experience ninda sa pagtrabaho sa gobyerno. Tama po yan. Tama. Pangaring sa amay nindang edad ma-experience ninda asin na maisabuot na arog kani ang aabutan ninda kung sakaling makatapos sila kang pagtrabaho asin ang gusto tabaga ang isipon ninda na ang padudumanan ninda mas importante pa kung ano man ang sa indang mapiling direksyon. Tama po. Ang pinakadakula diding parte itong kung paano ta sinda mainggan nyo na magbalik na lugod as a permanent na career sa gobyerno lokal or sa ibang gobyernong opisina. Tama po. At kung minsan kung may hiling mo ang ratio kang mga sa bagang workforce, Opo.
medyo ano na, nag-aharani na duman sa mga arog-gurong niya na taon, hindi akong piraang ma-retire ng mga empleyado ng City Hall. Itong next in line, ito ang satuyang pinagpipipararan, itong mga next magiging mga department heads. Anyway, so ining kaintiroy kang space tangon yan na itong last aram ko siguro itong mga ibang space na dahil naman nag-apply nagtataga-bisita pa sa opisina mo. Tama po. Ang iba kayo, Sir Nicky, si mga graduate na nagbabarlik pa dyan sa tuya para duman na naman sa rutang programa sa opisina, ito na Employment Facilitation Program. Lalo na itong mga graduate na naghahanap na nin trabaho. So, nagbabarlik yan sa satong opisina, naghahapot-hapot kung anong satong mga bakante, anong mga kaipuan gibuhon, and then, kunwari ng job fair. Kumbaga, itong mga nakagraduate na ang hinahanap na talaga is trabaho. Itong pasiyang nasa sinasabi tang real world. Kumbaga, si world of work. Ano po. So, sa opisina, aside from that, nagkakandak man kita, especially ako po, nagwa one-on-one man ako sa mga aplikanteng ini. Kumbaga, mai-guide lang sinda kung ano ang gusto nilang maging trabaho talaga. Ano ba, inibang trabahong napili mo is talagang iyon na niyang gusto mo. Magiging maugma ka ba, igdi? O baka pag nakalawag ka, igdi, maisip ka na naman maghanap ng ibang trabaho, talaga igdi maugma. So, kay puhan, sa arog pa lang kayo na stage, ang primerong trabaho ka mga graduates na makoa, itong, dahil sinda magkakaigwa ng pag-isip na habo kung trabahong ini, mahanap naman akong iba. Dahil kung pirming araw ka na mangyayari, mayo sinda magkukuang trabaho na para talaga dapat sa inda. Bako lang yan. Medyo sa panahon mo niya na masakit maghanap ng trabaho, pero pag-arog kayanan sa imong kaisipan, malamang mas lamang na mayo kang trabaho. Opo. Kaya nga po actually, since nakapag-leave kita ng 2 weeks, dahil nga duman sa medyo operation na ginibos sa kuyang mata, medyo sa ibang eskwelahan, day ko na dumanan. Actually, pag mga araw ganing season, kada eskwelahan sa tatuyang syudad, daw nga ni sa luwas, nakaabot kita as far as Calabanga, Milaor, pati partido nga ni, nakaabot na kita dyan. Pag-imbitaran kita ka mga eskwelahan to conduct career coaching seminars, kumbaga, part bagay niyo ka itong activities ka mga graduating students na pinagtatawan ta sinda ning giya, especially sa mga high school students, kung ano ba talaga itong tamang kurso para sa inda. Ano po, aside ka itong kung ano si mga trabahong available ngunyan, pinaghiling ta mangyari si sarong part na ano ba mga trabahong available ngunyan, suno mo ini. Magiging maugma ka baga igdi. Kaya ang pinagtutukdo ta sa inda, especially, ito bagang inapod tang career based on skills and interest. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang pinagigibo mo niya na naugma ka na pwede tang i-relate duman sa course na pwede mong kuanon? Ano po, mga arka. And then nagsasuggest po kita ng mga courses na pwede based on his or her skills and interest. Yan, importante yun naman rin na sa amay pang edad, makapag-decide ka na kung saan mo talaga gusto makaabot. Tama po. Dahil sa paaging arog kayan, naiiwasan ta na dyan itong problema ta sa job mismatch. Yan. Kadaklang kasi ka nagiging problema sa job mismatch, especially kung ang kurso kang kinuha kang aki, bako man talaga si kagustuhan niya. Minsan dahil si kurso ini na kinuha kang kapitbahay niya, iyo man ang kukuanon. Minsan ini ang gusto kang tugang niya or nailing niya si tugang niya, naging successful sa course na araw, iyo man ang gusto niyang kuanon. O kaya, iyon si gusto kang pamilya para sa iya. No, kundi ito ang baratong tuition. Yan, ito ang baratong tuition. Pero bako man to si gusto niyang klasihan. Opo, na sabi ta nga ni, na kay puan kasi ang pinaka-main goal lang diyo, Sir Nicky, na pinapaabot to sa inda is makuha si kursong tama para sa imo, na magiging gusto mo, ang magiging trabaho, dahil ang end goal igdi is employment. It's either ma-employ ka or ikaw mismo si ma-employ. Mas magayon niya na part. Negosyante. Kung magiging ka na lang entrepreneur para ikaw mismo mag-creating employment, pero kung ikaw mismo itong magiging empleyado,
ang main goal ta is makuata si tamang trabaho na maugma ka, na maabot ang panahon, itong trabaho mo magiging hobby mo na lang. Yeah. Dahil ang trabaho mo, pag hobby mo na sana, kumbaga, you're enjoying it. Yeah. Once na i-enjoy mo ang trabaho, so mapapakaray mo ini, di ba? Bako siyang mapagal. Bako siya mapagal, magigibong mo siya ng tama, as in magigibong mo mga bagay-bagay na hahaluan mo ng mga innovation na kung saan mo, masay mo, ang sa imong mga boss, which will lead you to inaapod-tang promotion. Saka greater achievement. Greater achievement. Tama po yan, Sir Nicky. Kaya, kumbaga, iyan po ang pagpapaabot sa mga estudyante, na especially sa mga graduating fourth year high school, and then nga ni, sa suggesta sa mga eskwelahan, pag nakakaulay ta mga guidance counselor, na dapat third year high school pa lang, matawa na sinda ng mga career coaching, para at least day pa po sinda nakakapag-decide o nakakapagpili kung ano talaga ang course na gusto ninda. Minsan kasi pag nag-fourth year high school na, and then lalo itong mga graduating, ang iba kayan, decided na kung anong kukuanon, na minsan day pa ninda aram kung kumbaga day pa sinda natawan ng guide na nagpili lang ning basta base sa mga iba-ibang nangapod yan, impluensya na day natawan ning factor ito bagang pilion ini base sa gusto ko, base sa skills and interest kang sa kuyang sa diri. Ako kadto Noy, pigsabi ko permina, ano to day pigigibong mandatory itong aptitude test baga? Opo. In aptitude test na itong pag third year ka pa lang, maagi ka dyan sa sarong aptitude test na kung saan ang magiging resulta kayan, sasabihin sa imo kung saan ka magiging maray. Sa yaon sa ang kumbaga si interest kang sa imong magiging resulta kang aptitude, masabi sa imo kung saan na mga kurso ang nababagay sa imo. So base duman ako nag-decide kang pagiging kong sa computer, pagiging IT. Nagkapera duman nagluwas na resulta sa ko. Ang saro duman pagiging piloto, ang saro arkitekto, tapos sa computer. Okay. Pero at the time, mas ano pa si computer, dahil pa napuon pa lang. Kaya duman ako nagka-interest. Kaya duman kaya ako pipaparagirom doon ko pirmi kung binabat kung gibuon na mandatory ang aptitude, siguro ang mga kaakian dahil masasakitan kang pag-decide. Dahil ito na mananarrow down mo na sa several na lang na choices kung ano talaga ang maray para sa imo. Tama po yan. Magayon po yan, Sir Nicky. Maswerte ka po. Taigwa ka pong arog kaya na inagihan na test. Ano po? Ako, actually Mayo akong inagihan na arog kaya na test, and sabi ko nga ni, I myself, garo ano ako, itong living proof kang job mismatch. Aram mo, Sir Nicky, kaya ko ni pinag-aadal na tultol and then pigihiras sa satuyang mga estudyante, especially sa mga graduating, dahil ako mismo nagi akong biktima kang arog kay niyong nasakitan ka man. Nasakitan ako kasi pinili ko ang sa kuyang kurso kung arning halang ko kong grade. So kang ako nagtungtong sa koleyo, pag first year college ko, kumbaga nasa ano muna ako itong black section na generic pa siya. Ngunyan, kung ano si pinakahalang ko na grade niya ako, yun ang course na doon ka na ma-major. Doon ka na nag-major. Kaya ang tinapusan ko po sa 4 na taon sa kuwang pagklase sa Universidad de Nueva Cáceres. Tapos ako, Sir Nicky, baka nga ni pati ka po na yung paaram. Tapos kita ning Bachelor of Science in Chemistry. In Chemistry. Parehas ka mo ni Sig. Opo. Ako, ang kurso ko sa UNC, accountancy. Pero Okay. day ako nagkurso kang pagiging accountant. Sara ni sa puso ko kaya ang computer. Kaya nag-computer ako. Kaya at early age, pero ang kagayonan katupig sabi ko sa imo Noy na aptitude test. Yan, para duman sa mga kaubina na siguro nagkaka-interest kung ano man ngining aptitude. Ang kagayonan po kani mga tugang kang aptitude test na sa amay pang panahon, di mananarrow down si choices mo. As in, magkakaigwa ka na ng pagkakataon, ni-assess mo na. Kung hindi ako makuagura, anong gagastuson. Tama. Magayon po yan, Sir Nicky. Kung ining kurso ang kukuanon ko, available ba ini digdi sa Naga, sa Bicol, o sa ibang lugar. Duman nagbase man siya sa kuyang magurang. Tara mo, siyempre, madepende mangyay sa kakayahan kan sa tuyang mga magurang kung paano kita papaiskulahon. Ang sarong
ang sarong kaulangan duman yung pagpaklase na harayo. Opo. Kung papaklasin ba kita mapaklase ka sa Manila, siyempre ma-board, may boarding house, may suway sa imo, dahil mo mamahiling ang aki mo. Kaya ang choice is dapat yaon nga digdi sa Naga lang. So out of that, dumaan ako nakapag-concentrate. As in, ang sarong dakulang pinagpapasalamat ko, kang naglaog ako sa gobyerno lokal kang Naga sa edad na 19 anyos. Yan po. Opo. Kaya kang 19 years old ako as a fresh computer grad. Kasi nag-introduce kang computerization, pagpuon kang computerization sa City Hall. Opo. As in, ngunyan, nahihiling tabaga ang resulta kang computerization program kang City. In fact, paabutan ko ning congratulations pala, Noy, ang City Government, as in, ang City Planning, ang iServe Office, sa pakakagana ning second place. Sa national category, duman sa pigibong Best Program Intervention using CBMS. Okay. Igo dumaning, this was held last March 24 to 26 sa Crown Plaza, Manila, kung saan nuban pigganap itong 10th CBMS Philippines National Conference. Okay. As in, ikaduwang taon ta na ning mag-entry, kang sarong taon si pag-entry ta sa best uniform lang. Kang si mga sa itong nag-survey. Opo. As in, sinako ata duman lang, Certificate of Appreciation sa pagbali. Alagad mo niya na taon, pigingo ata na magkaigwan ning masaralang ko man recognition. As in, ang napili tanganing ilaog itong iServe program kang Naga, na kung sa ini si pigabitan ta kang sa tuyang CBMS. As in, duman na-judge siya na second sa Best Program Intervention nationwide using CBMS. Kaya congratulations sa tuyang mga kairibanan, congratulations sa Naga, congratulations sa City Government. Nahiling tayo si Mayor Jan, ugmaw naman rin si award na ni. Opo. Dagdag niya ni duman sa tuwa yung mga awards na receive. Hopefully next year, ngunyan pa sana kayo, pipaparang ko na kung paanong i-entry next year. Kasabi ko day, ako mapundo di sa kuday kita nakaka-first. Kaya, ang kagayunan kay kaninoy, pag-continue, pag-improve, kang sabi ta nga ni iba kani, making best better. Opo. Yan baga, permi ang, kumbaga, winalat sa tuyang padangat ng secretary na to make things best, to make the best better. Doing more with less. Yan, saka doing more. Iyan ang pinaka number one na practice tango yan sa city. Kaya nga nagangalas minsan ako nakaging orientation. May lamang yan, sir, pa-snack. Ito bagang, kung may mga bagay na dahil naman kaipuhan gastusan, kumbaga, imbes na gastusun pa sa mga arguning bagay, gastusun na lang sa ibang bagay na makakatabang pa. Arugsan na kang job fair, Sir Nicky, sa opisina. May istorya ko lang sa imo para dyan sa tatuyang doing more with less. Nagangalasin na taon-taon ang samuyang job fair is almost monthly. Kaya bulan-bulan. So, nagdo-12 ang job fair ta. Minsan nagsusobra pa, 14, 15. Ito may pag-may special events na pa-job fair pa kita. Opo. Pero kung sa budget may hiling mo po, ang budgeted lang dyan, kumbaga ang target mi lang is 4 job fair. Dapat for every quarter, at least igwang saro. And ang may budget lang dyan is 2. Duhang job fair. Ang 2 hanapan pa. Opo, pero nakakagibo po kitang mga 14, 15. Kumbaga yan si sarong part na ginigibo ta para ma-achieve ta itong sinasabi tang doing more with less. Daing pondo, hinahanapan taning paagi through, siyempre, si mga partnership ta sa private, sa mga schools, sa mga private individuals na nagtutubod kang sa tuyang programa, and sino mismo ang nag-offer na ning tabang parang sarong activity ng araw gani mangyari. Yan. So hopefully, sabi ko nga ni, if there's a way na magamit sa tuyang data kang CBMS para lalong matabangan tapos sa tuyang mga unemployed members of the labor force, sabi ko baka may paagi na pwede tatong magamit. Okay. Na initially, ma-identify ta na kung ano si mga skill sets katong mga unemployed members of the labor force duman. Tama po. Hali duman sa data kakang CBMS. Kay puwan pong marayan, Sir Nicky, especially pag nagkakanda kita ng job fair, para po itong mga sa tuwing pag-iimbitaran ng mga agency o mga employers, mapili ta na ini ang skills na available
sa sarong lugar, sarong barangay, example ko, sarong lugar kung sa gigibo ng job fair, ini mga skills na available dyan. So, ang gigibo mi man sa Metro Peso, i-invite me itong mga agencies na nangaipo ka mga skills na yan na present. Ngayon po yan na data, Sir Nicky. Ang example taba kayo itong alimbawa, sa sarong lugar ngayon, dakol ang main trabaho ng mga karpintero. Tama po. So, pag magpa-job spare ka, ano po mga tugang, hingwao na, andaron mo doon, mga construction company, subdivision. Tama po. Tapos nagdara ka doon ng call center agent na employer, Tama. dakula talaga ang chance na yung magkakuro ato mga karpinterong ito na maging call center agent. Tama po. Diyan na maluwas itong sarpen sa actually Department of Labor and Employment and then the Bureau of Local Employment. Sarpen sa piga-addressin dahil iyan itong nagko-cost pa ng inapo na job mismatch. Pagkadakol-dakol ngayon ng vacancies na available, pagkadakol-dakol ng employer, ano nga tama yung na-hire? Ito palan, basang sanang nag-invite, basang sanang pigdara doon si mga employer, pero nag-aaram kung ano si available na skill sa lugar. Kaya si mga tao, siyempre di man ma-apply. Kaya baga sa mga job fair, ang pigihiling po mga tugang, bako itong kumpirang tao ang nagpartisipar duman sa job fair, kundi ang pigbibilang po ding success indicator, kumpira ang nagmatch Tama. na applicant sa mga employers. Dakol na factor po yan, sa job fair, mahiling ta kumpira si nag-qualify, that's number one. Kasi pag sinabi mong qualified siya, may agyan pa lang siya mga series of interviews pa, baka kaipuan pa nin mga follow-up interviews. So, minsan kaya nag-attend dyan sa mga HR man sana. And then kung may mga kaipuan pang panel interview. So, mahiling ta dyan kumpira siya nag-qualify, plus pinakamagayon dyan na indicator is the inapuntang HOTS or si hired on the spot. Hired on the spot. Oo, pag magayon ang hired on the spot mo, dahil masakit talaga yan sa sarong job fair. Pero pag nagkaigwa ka yan, at least 100 plus, lalo na kung magdudusyentos, magayon niya na indicator. Pero kung applicants mo nga is, or registered applicants is 1,000, and then si qualified mo lang is 50, and then maya ka pang HOTS, makanos na activity yan. Kaya itong ito di kang sarong aldo iko na iling sa TV na igong piga-advocate ang di ko aram kung Department of Labor o CHED ito na bigo sila recommend ng mga courses na talagang iyong nagkukulang. Ang sarong ani particular duman na nahiling ko na risako sa lado kang agrikultura. Opo. Saka sa pagtukdo. Ida ni si mga kulang ng arkitekto. Kulang ng mga trabahador o mga eksperto na imbuelto sa pag-uma. Opo. Sabi ko, ano do kung ang gibonin na kani, sigabo sa mga graduate, i-orient na itong mga fourth year. Opo. Na ma-explicar sa inyo na, ini ang mga kurso na siguradong ang sabi nga ni, duman sa mga areas na to, ang mga trabaho halangkaw ang sweldo. Opo. So, siguro yun na makakapag-inggan nyo sa to yung mga graduates na masabing imbis ma-nursing ko. Mahiling niya duman na masalang ko ang chances mo na maging successful duman sa mga kurso pikisabi, especially agriculture. Ako nga kung matatanan pa ko ning sarong pagkakataon na makapag-eskwela, makalasi ako si Bisua. Okay. Oo, abalik ako sa pag-agrikultura. Ako na muklat sa pag-agrikultura, pero bako yan si kursong kino ako. Okay. Pero aram ko sa puso, kumaugma ako dyan. Okay. Kaya ang retirement plan ko, pasiring sa agrikultura. Opo. Actually, yan pong pigpapalos ko niyan kan Department of Labor and Employment, kan Bureau of Local Employment. Kumbaga iyo po yan si mga kumbaga pigo-offer sa mga graduates tangon yan na ini ang mga available na mga courses na pwedeng na kung saan tama po ang sabi ko sa bago nagkukulang-kulang na plus sa halanggaw pang sweldo. So pig-encourage na po igdiyo si mga graduates na tawanin daling chance kung ini base sa indang interest. Kung may interest in then go, pero kung nahihiling ninda kumaga dahil man sinda para dyan kumbaga atid-atidon ng mga estudyante. Hindi, disidiran niya na lugod. O kaya kung talagang nahihiling niya na maging maray iniyo, sana lang maipaliwanag ini kung ini mga courses na iniyo
until when. Mhm. Until when siya magiging In demand. in demand, dapat ang pag-aadal gibon argayan abo talang mangyari itong nangyari sa mga nurses kayo. Na Kasi naging in demand, pagtapos at the end of the 4 halos years, gabos nagkuanin mga courses na mga nursing course plus yung mga eskwelahan halos gabos sa eskwelahan nag-offering nursing course. Dakol siya nag-graduate, dikit na si may trabaho. trabahong piga-offer. So, sinangyari, dakulon, sinawaran ng trabaho. Okay, kung ihili mo sa population kung call center agents, pero ang nurse dyan. Tama Okay, po. Nay. Salamat naman rin sa paghiras kang mga impormasyon tungkol sa SPES. Salamat naman rin sa pagpartisipar sa programa ta. Kung igwa ka pang messages na gusto mo ipaabot bago matapos sa tuwing programa, please go ahead. Okay, saluwat po sa gabos na nagaantabay sa Anagangunyan, Diyos Marinaga po sa Indogabos. And then, gusto ko lang pong ipaabot sa gabos sa mga beneficiary kang SPES for 2014 na may start na po kamukan trabaho sa mga first batch na nakalaog. Sa April 1, so Tuesday na po yan, mapo na kong pagtrabaho. And then, tibaad po next week, so that's the 3rd week of April or maybe mga Friday next week mapapod naman po kami kang orientation for the second batch. So sa mga nag-aarat-harat po pagpasensya na po nindun na dahil kami tulos sa kapag post kan mga list for our second batch beneficiaries. Yung huli pa nasa proseso po kita until now kan pagpili talaga kung isa ang deserving, and those applicants which belongs to the indigent families. So, gusto nila pong ipaabot, especially naman sa mga aplikante, na mga parents nag-submit ang sendang ITR, na pagpasensya na po nito si iba na di-disqualify because of the ITR submitted, because hindi po sa tuyang lugar, sa Ciudad ng Naga, ang piga-allow lang po ang program is those families ng income, combined po nga niyan, is 109,543. Dahil na po magsubra, dahil na pwedeng kulang dyan, sa yung net sa ITR, dahil na po magsobra. Tawan po yung nagsobra, disqualified na po kamo sa program. May nag-submit kasi na arugkan na nakaaging aldaw, may nag-submit na magurang na ang sa iyong ITR is 174,000. So, I'm sorry, sabi ko ma'am. Pero nga, yung payslip ko na giling ko sa payslip, medyo halos sa baba ng maray. So, sorry ma'am, ang pagigipong indigent, pagihiling sa ITR ba ko sa payslip? Sa policy. Sa policy po. So, sunod-sunod pa po yan, pinag-implementa na maray para po talaga mapili pa kung isay si mga poor of the poorest, but deserving. That's why piga-prioritize na po na makalog sa programa ini. Si mga maimot, si mga haralang kaong grado, na gusto ka itong trabahong piga-offer ta before po kita makaduman sa medyo hababaang grado, but willing to work kami nga piga-offer tang trabaho. So, salamat po sa gusto nag-participate. Si mga day po nakuha nila taon, better luck next time. Next year po, mas dakol po ang matatawan ng tsansa. Napigisabi ko po dakol po mag-graduate na mga SPES baby next year. So, madadagdagan po maray ang satuyang slot na pigipili for our new applicants. So, in behalf of the Metro Peso, headed by our City Peso Manager, Mr. Ruel M. Oliver, and of course, all staff of Metro Peso, salamat po maray sa Indogabos. Okay, Noy. Salamat na maray. So, yan po, inabot na kita yung oras sa programa ta, sa pangaran ni Mayor John G. Bongat, sa pangaran ni Vice Mayor Nelson Ligacion, sa mga members kansang mga pagmunsod, sa mga department heads and chief of offices, empleados ng City Hall. Salamat po sa inyong pag-inanyog. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Ang Naga Ngunyan. Ang mga programa kang gobyerno lokal sa tuyang